Mga baradong daluyan ng tubig ang nakikitang dahilan ng MMDA sa pagbaha sa Las Piñas. High tide naman ang tinuturong sanhi ng matinding baha sa Parañaque na pinalala pa ng napakaraming basura. May unang balita si John Consulta. Tone-toneladang basurang inanod mula sa dagat ang tumambad sa mga taga-barangay Baclaran sa Parañaque. Mga basurang plastik, gulong, kahoy at iba pa ang nagsisiksikan sa bahaging malapit sa Baclaran Church. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Parañaque Sentro para hakutin ang mga basurang naipon malapit sa LRT station. Kami ho'y nagulantang dahil hindi naman ako ganito talagang nagiging problema rito. High tide, pumasok lahat ng basura galing sa Manila Bay ho. High tide ang isa sa mga ipinunto ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares na posibleng dahilan ng matinding pagbaha sa ilang bahagi ng Parañaque nitong weekend. 5 sa mga barangay ng lungsod ang malapit sa Manila Bay. Yung Parañaque River, doon po yan nakadiretso papuntang Manila Bay. Kapag po nag-high tide at mabilis ang malakas ang ulan, walang tigil po siya, hindi makalabas ng tubig going Manila Bay. Kaya nga ang ating solusyon na ginagawa po, tuloy-tuloy po yung dredging. Ang nakikita namang dahilan ng MMDA, pag-apaw ng mga ilog at creek. Yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po, overwhelmed na po siya. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Sa Las Piñas, mga baradong waterways naman ang nakikitang dahilan ng pagbaha. Kaya naghihigpit ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Particular na aming nakita yung sa Las Piñas po na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque. Ayon pa sa MMDA, sa Las Piñas, 14 na booster pumps ang hindi umano gumana. I-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito kung kaya pang paganahin, kung hindi po ay gigibain na po ito. Ito ang unang balita. John Consulta, GMA News.